Tayo po ay makibukas sa John chapter 15. At kung may mga Biblia, ito po ay nakasulat sa John chapter 15. Babasahin ko po ang 1 to 4 lang. Chapter 15 ng John. Ang sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. John 15, 1 to 4. Okay, John 15, 1 to 4. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O God, sa umagang ito. Higit sa lahat, ikaw ay aming pinasasalamatan at dinadakila. Ikaw ay tunay naming Diyos at Panginoon. Ang aming tagapagligtas. Ikaw po, Lord, ang mangusap sa bawat sa amin, O God, sa bawat salita na iyahayag at salita mo na aming binasa sa umagang ito. Pagpalain mo ito, God, upang ito, Lord, ay magsisilba naming kalakasan, O God, at karunungan, at malalim na pagkaunawa ng kahalagahan ng pananatili sa iyo, Panginoon. Kaya God, salamat po at bilang akong gagamitin mo sa umagang ito, kasihan mo ako ng iyong banal na Espiritu na siya naming tagapagturo. Kami po ay mga tagapaglingkod mo, Panginoon, at ikaw ang magpapahayag ng lahat sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ito ang magsisilbi naming kalakasang pananampalataya sa iyo, God. At Lord, kaya ikaw ang aming tinataas, pinupuri sa panambahang ito. Maging Lord, aming sinasaway ang lahat ng distraction, ang gawa ng kaaway, at manatili sa puso't isipan namin, O God, ang iyong salita ay aming pakikinggan. Ito po ay aming pinapahayag sa umagang ito, sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan mo po, Panginoon, na higit sa ibang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So dito po ay bago po dumating yung araw ng pagsasalita, talagang lahat pinag-pray, maraming kapahayagan, at ako nga po ay nagising ng maaga. Ginagawa ko, tutulog ko ng maaga and pray, read the Bible. At ito po yung inano sa akin ng Panginoon. Ang daming binasa, pero ito po yung napakalaga. Sabi, ulitin po natin kung ano ang sabi ng Panginoon. Sabi niya rito, ako ang tunay na puno ng ubas. So ito ay parable ng Panginoon. Ang ginamit niya ay puno ng ubas. Nakakita na ba kayo ng puno ng ubas? Hindi pa, no? Sa Ilocos meron. Pating Ilocos. Sa atin dito ay mayroong mga nagtatanim, kaya na parang hindi namumunga. At dito ay sabi ng Panginoon, yung parable niya, siya yung puno ng ubas. So, sabi niya rito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ito ay nagpapahayag na ginamit ng Panginoon ng ubas sa kanyang isimbolo ng kanyang dugo. No? At yung ginawa natin, kung bakit tayo ay mayroong Santa Cena or pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Nagsisimulo yung ubas ay ito yung dugo ng Panginoon, yung katas. At kung magbasa natin sa Revelation, ang sabi ay yung ubas ay kung ano talagang yayasakin o dudurugin o magitan ng paa. At yung dugo, yung simbolo ng ubas ay sabi doon magiging parang dagat. Pag po sa huling panahon, ang tao ay
mamamatay lahat, dudurugin, at ang dugo niya ay, ang sabi doon, ay magiging isang, sa dami ng dugo na makakatas, ay halos ay isang piang taas. So, ibig sabihin, napakaraming taong mamamatay. So, balikan natin to. Sabi, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So, si Jesus, siya ang nagsabi na siya ang puno ng ubas at ang tagapag-alaga ay ang Father God. So, paano aalagaan ng Father God ang ubas? Sabi niya rito, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Ganun po yung pag pumalapit ng bumunga ang ubas, yung grapes, ay ito po, dilalago po yung napakarami niyang vines, yung parang yung sanga at kumakabag yan. Bago po yan, malapit na mamunga, puputulin lahat yun. Kasi po pag yun pinabayaan, hindi po siya mamumunga ng marami. Nakakita po ako na doon nga po sa Ilocos, doon sa Narbacan, doon tinatawa lugar ng Narbacan. Isipin mo mainit ka lugar, pero nabubuhay ang ubas. Kasi siguro nakarating ka na doon kasi nagkaroon si Brother Joey, So, nakita ko yun na talagang pinoproning. At kung makakakita naman tayo sa YouTube, halos ay wala nang matirang na sanga. At pag lumabas yung mga daming bunga. So, in example ng Panginoon, siya yung puno. No? At ang Father God ang tagapag-alaga. Paano inaalagaan ng Diyos Ama ang puno ng ubas? Sabi niyo, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. So, kung ano yun natin, bilang as Kristiyano, ay huwag tayong madamay doon sa sanga ng ubas na hindi namumunga. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi namumunga, ibig sabihin, puputulin yung sanga ngayon. Amen? Ibig sabihin, pag hindi namumunga, puputulin yung nakakabit na sanga sa puno ng ubas at ano mangyayari sa sangang pinutol? Matutuyo, at mamamatay. So, ang sabi niya, ang Father God, ang may desisyon na sabi, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kaya kanya namang pinuputulan at nililinis at ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, ibig sabihin, naputol na yung sanga, at lilinisin pa yung sangang natitira. So, ibig sabihin, at pag nilinis pa yung natitirang sanga, ang sabi, ang bawat sangang namumungay, lalo dumarami ang bunga. Bakit? Lalong dadami ang bunga. Kasi yung sustansya mula sa puno, napupunta sa sanga, nasa halip bunga yung pinaka-fruits ang dumami, at possible na dumami ay mga sanga. So, hindi yun ang kalooban ng Diyos, kundi ang kailangan yung bunga, yung resulta. Kasi walang magbubukid na nagtanim ng isang halaman at mananatiling ito ay halaman lang na walang bunga. Meron pong, hindi ko lang nakuha, na ito po nakasulat na nasa Matthew. Nung ang Panginoon ay naghahanap ng bunga, doon sa isang puno at wala siyang nakita. Ang nakita niya ay puro dahon na lang. Pero sinabi doon sa mag-alaga, puputulin ko na yung puno at dahil wala nang pakinabang. Kasi sa isang puno na ito ay namumunga at itinanong mo siya at hindi mo siya mapakinabangan, anong desisyon na gagawin ng tao? Puputulin. Pag wala, pakinabang. Pero ang sabi ng tagapag-alaga, pwede po ba, Panginoon, na ito muna'y aking lilinisin, aking ilalagyan ng pataba, at pag nilagyan ng pataba, baka po sa susunod na season, ito ay mamunga. Pero ang sabi ng ay pinayagan, pero pag nadatnan ng may-ari na hindi namumunga, didesisyonan yung putulin. So, ibig sabihin, ano ang mangyayari sa sangang pinutol at natuyo? Ito ay
dadalhin sa sunugan. At ito ay susunugin. So, yung kasunod na verse dito, okay, ang sabi daw sa verse 3, nilinis na kayo. Ibig sabihin, tayo ay nilinis na sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, ito ay pinatutungkulan ng Panginoon, yung ubas, ang puno ay ang Panginoon, ang sanga ay tayo, ang bunga, ano ang resulta ng ating pananampalataya. The fruit of the Spirit. Amen? Ito po yung nasa Galatians chapter 5 verse 22. So, ibig sabihin, ang hinahanap ng Panginoon ay yung bunga o resulta ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. So, dito ay sabi, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, napakalaga ng bawat salita na ating naririnig. Amen? At sabi nga, doon sa Joshua 1:8, meditate the Word of God night and day upang sa ganon tayo ay magiging matagumpay. At nabasa rin na natin yung Psalm chapter 1:1-3. Sabi ang nagsasaliksik ng banal na kasulatan ay katulad daw ng taong ng isang halamang itinanim sa tabi ng batis. Ito ay namumunga sa bawat kapanahunan. Ibig sabihin, magiging maunlad ang taong lagi nagsasaliksik ng banal na kasulatan. At sabi nga po doon sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi doon, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya nga na-mention dito ng Panginoon, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Amen? Katulad nga po ng itong ininom natin, yung saro, katas ng ubas, na sabi, ito yung simbolo na tumigis sa cross ng Kalbaryo sa katawan ng ating Panginoon na naglinis ng ating kasalanan. Amen? So, ito yung message sa atin. Sabi dito sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. So, dito yung sinasabi ng Panginoon na kailangan tayo'y manatili sa Panginoon. Amen? Amen. Walang ibang Panginoon na dapat nating paglingkuran. Amen? Kundi ang ating Panginoong Isus lang. Amen? Amen. Sapagat nasa Kanya ang lahat ng katangian ng nagmamahal sa tao. Amen. Ginawa niya ang lahat. Nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagpalakad ng mga pilay, nagpagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman, nagpatawad sa lahat ng kasalanan ng tao, at bumuhay ng patay, at nagpakain ng libu-libong katao. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang ating kailangan. Wala nang iba pa. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Dito sinabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ibig sabihin, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Amen. Tandaan natin, ang ganda yung experience ninyo doon sa hindi nyo yung malilimutan. Kaya talagang bago mangyari ang lahat ng iyon ay talagang may kaaway na gumagawa ng hanggan. Pero ang diablo kailanman ay hindi makakadlang sa plano ng Diyos. Lalo na sa inyong kabataan. Kayo yung next generation. Amen? Makikita niyo sa buhok namin may puti. No? Ibig sabihin, maaaring bilangin ng taon na lang. Pero kayo ang susunod na generation. Kayo ang magmamana ng church. Kayo gagamitin ng Panginoon. Ang sabi nga, gamitin kayo mightily. At doon isang napakaganda experience ninyo na makikita nyo, hindi lang pala ako ang Christian. Kakunti pa yun. Napakaraming hindi nakarating. Pero makikita natin, iilang pang porsyento rin ang Kristiyanong kabataan. Kung bibilangan natin, napakaraming kabataan sa mga school, sa eskwelahan. Ilan lang porsyento, katulad ni nagkukwento ni Allen. May kaklase siya mga Christian din. Pero ilan lang kayo sa inyong section. Maaaring 2, 3, 4.
Pero itignan mo yung napakaraming wala pang pagkakaroon. Bagamat sabi nga, ipahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng pinapal, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ipapahayag natin at dadating ang panahon na talagang mawawala ang mundong ito. Amen? At ang sabi nga doon sa Ezekiel, sabi, ikaw tao, ginawa kitang bantay. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang mangyayari sa huling panahon. At ang sabi, pag sila'y nakinig, maliligtas sila. Pero pag pagka walang nagsabi, sisingilin tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag nating ipagdamot ang kaligtasan. Amen? Ang importante, maipahayag natin sa kanila. Sabihin natin, ay mahal ka ng Panginoon. Kasi pag sinabi mo, pagsisiyan nyo, taligdan ang inyong mga kasalanan, sabihin sa'yo, sino makasalanan? Kaya sabihin, mahal kayo ng Panginoon. Amen? Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapaham, kundi magkakaroon ng buhay mo. Pero pag sinabi mo, ikaw ay makasalanan, sabihin mo sa kanila. Pero love ang ating gagamitin, yung pag-ibig ng Panginoon. Yung kasalanan natin, hindi tayo, sabi nga ng Panginoon, hindi tayo siningin sa awit 103 sa ating kasalanan. Ganon niya kamahal ang tao. Habang kaya niyang mahalin, habang kaya niyang unawain, amen? Unawain ng Diyos. So, balikan natin yung message. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. So, ibig sabihin, walang lalayo sa Panginoon. Amen? Amen. Tapos, sabi roon, kasunod na, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Totoo yun. Pag tinanggal na ikaw sa puno, wala ka nang magagawa. Pero habang kayang gawin ng Diyos, amen, gano'n niya tayo pamahal. Ang daming paraan ng Diyos. Ang dami para tayo manatili sa puno. Amen? Napakahaba ng ng ating Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya God, napakabuti mo sa amin. Sabi niya, ulitin ko yung salitang yun, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Totoo naman yun. Basta pinutol na sa puno, wala ka nang magagawa. Maliban yung sangang pinutol, ay idudugtong sa isang puno. Amen? Iuugpong sa isang puno para mabuhay siya. Ano ba tawag doon? Grafting ko, no? Alam ba niyo saan nagmula yung grafting sa Panginoon? Yung idinugtong. Amen? At yung sa chapter 11 ng Romans, yung wild olives at saka yung original na olives. Pero tayong mga hintil, tayo yung wild na olives na idinugtong sa original. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki, salit tayo magpasalamat sa Panginoon. Dati tayo ay hiwalay sa Panginoon. Dati tayo ay tinatawag na wild olives, pero ang mga Israelite ay naging sa Panginoon. Sila yung ginamit ng Diyos para isilang ang Panginoon, pero hindi nila pininiwalaan si Jesus. Ilan lang ang naniniwala. Mas pinaniniwalaan nila yung pananampalatayang mga Hudyo. Pero tayo, pinarangalan tayo ng Panginoon. Tayo'y mga wild olives na idinugtong sa ating Panginoon. Amen? Na anumang nutrient, anumang pagpapalak galing sa Panginoon ay makakamtan natin. Amen? Kung saglit nating basahin, doon sa Romans chapter 12. Amen? 11 pala yun. Romans 11. Okay? Ito po ay sabi dito sa verse 13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulok ang mga kababayan ko at gayon maligtas ang ilan sa kanila.
kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para ring pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Kung pinutol ang ilang sanga na tunay na olibo, ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay inugbong sa puno upang makabahagi ng dagtang galing sa ugat. Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang nagdala sa ugat, ang ugat ang nagdala sa iyo. Ito po yung ibig sabihin. Ito po yung sa 17. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, ito po yung Israel. At ikaw na isang sanga ng olibong ligaw, tayo po yon, Gentile, ay inugpong sa puno upang makabahagi ng dagtang galing sa ugat. Ito po yon. Ang original na olives ay ang Israel. Pero tayong mga wild olives na tayo po ay idinugtong. So, ibig sabihin, tayo po ay naging kabahagi. Kasi po, ang pinangahawakan kong salita yung si Tomas, nung siya po ay kausapin ng Panginoon. Nang sabi ni Tomas, makita ko lang ang butas ng pako sa kanyang kamay at maging sa kanyang tagiliran. Maniniwala siya na ang Panginoon ay nabuhay na magmuli. At nung makita si Tomas, sabi kay Tomas, isuot mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ibig sabihin, nandun pa yung butas na sinaksak. At isuot mo yung daliri sa aking kamay. Ibig sabihin, pinakita ng Panginoon na siya nabuhay na muli, na butas yung kanyang kamay, butas ang kanyang tagiliran. Pero ang sabi ng Panginoon kay Tomas, mapalad ang taong hindi nakakita sa Panginoon, pero naniwala. So, ibig sabihin tayo yun na hindi natin naranasan na ang Panginoon mismo ay nakita natin. Pero tayo'y nanampalataya na mayroong Diyos, may Panginoon na ating tagapagligtas. Kaya tayo ay yung wild olives na idinugtong. So, ibig sabihin kung ano ang sustansyang nahihigop noong puno ng olibo, ay yun din ang ating makakamtan sa Panginoon. Amen? Balikan natin yung puno ng ubas. Amen. Nandito ay, sabi dito ay, ulitin ko yung salitang yun, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatiling nakakabit sa puno. So, malinaw na tayo kailangang manatili sa ating Panginoon. Ano ang kasunod na salita doon? Ganyan din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, ibig sabihin ng Panginoon, tayo'y manatili sa Kanya at tayo ay mamumunga ng sagana. Amen? So, meron akong ginawa dito na patungkol dyan. Doon sa verse na ating binasa. Sabi rito, ang manatili sa Panginoon. Una, hindi kanya iiwan at pababayaan. So, ibig sabihin na once na tayo ay nasa Panginoon, hindi natin mararanasan na tayo ay mag-isa. Hindi natin maranasan na tayo ay iiwan niya sapagkat pinahalagahan ng Panginoon ang ating buhay. Amen? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaysa isang anak ng Diyos, ibinigay sa atin. Bakit? Para lang tayo maligtas. Siya ay nagkatawang tao at naranasan niya kung paano makisalamuha sa tao. Naranasan ng Panginoon kung paano makisama sa tao. Pero lahat ay ginawa niya. Lahat ay ginawa ng Panginoon. Pero yung mga taong ginawa niya ng himala, sila pa rin ang sumigaw na ipako sa cross. Pero hindi niya pinarusahan ng tao, kundi sa halip, sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sasampalataya ay hindi na mapapahamak.
kundi magkakaroon ng buhay na walang. So, dito po sa Hebrews chapter 13, verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan. So, ibig sabihin, once na tayo ay nasa Panginoon, amen, naniniwala tayo at manatili sa Panginoon, never na tayo iwanan ng Diyos. Kasi ginawa na niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, bayad na ang lahat. Siya ay nabuhay na magmuli. Siya ay nasa trono ng Diyos. Nakatungay sa atin. Tayo ay kanyang binabantayan. Amen? At pinaiingatan. Nagsugo rin siya ng mga anghel na sa araw-araw ng ating buhay na tayo ay kanyang gagabayan ng mga angels para tayo ay protektahan. Amen? Kaya sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Ano pa? Sabi doon, ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon. Sabi, Matthew 24 verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito po ay nasa Matthew 24 verse 13, na kung tayo mananatili sa Panginoon, mararanasan natin yung kaligtasan. Amen. Yan, napakalaga po yung pangyayari kahapon. At talagang ito ay isa na talaga naming pinagpipray talaga na makasama kayo. Masarap ma-experience na makikita ninyo na maraming na palang Kristiyano, pero marami pa rin kabataan ang wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ilang porsyento lang yun. No? Kung sa 1 million na kabataan, 400 ang naroon, ano? Ilang 40% ba yun? Wala? 4%. 4%. So, ibig sabihin 4% lang, no? Ang sa 1 million. So, dito natin makikita na napakarami pa. Tayo sigurado na tayo nung tumanggap tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng kaligtasan at ang ating pangalan ay nasa libro na ng buhay. Nasa atin na yon kung tayo ay mapapahamak sa huling panahon. Tayo na ang magdidesisyon. Amen? Sabi nga, ayun po yung nangyari kay Judas na siya ang nagdesisyon kung bakit siya ay namatay. Si Peter na nagkasala rin, siya po ay bumalik sa Panginoon. Si Judas nagsisi, pero sa sarili niyang paraan ang pagsisisi. Ano ginawa niya? Kinitil niya ang kanyang buhay. So, impyerno rin ang kanyang patutungan. Sabi nga na kay Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? At walang ikaliligtas ng lahat ng tao sa silong ng langit kundi ang pangalan lang ng Panginoon. Nasa Acts chapter 4 verse 12. So, ibig sabihin nasa Panginoon ang ating pag-asa. Wala nang iba pa. So, sabi dito ay manatiling gising. Amen? May natutulog ba? Manatiling gising. Ito po ay unang Thessalonica. Basahin natin. Unang Thessalonica chapter 5 verse 6. Kasi po kami natutulog. Sorry ha. Anong sabi? Salita po ng Panginoon. Manatiling gising. Amen? Kaya kailangan tayo manatiling gising. Okay? Hindi, pakitayo at parinig natin sa lahat. Amen. Kaya kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Yes. At hindi tulad ng iba. Okay. Okay na po. Okay na. So, ibig sabihin ng ating Panginoon ay manatiling gising. Sabi, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isip. Baka ito yung ginagawa ng mga kabataan na ano tawag doon? Naglalaro? ML ba yun? Baka yun ang tinutupad nila. Manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. No? Yan ang sabi ng Panginoon. Di tulad ng iba. So, ibig sabihin, yan sinasabi ng Panginoon, yung manatiling gising, tayo ay mapagbantay sa sitwasyon na nagaganap sa mundong ito. Kung nasabi ng Panginoon na huling panahon, sa salita niya na nakasulat dito, ay 1,000 taon na ang lumipas. Amen? Ibig sabihin, mas malapit na. Nung araw, makikita niyo sa buhok ko, at sa aming buhok ni Kuya Dante, no? Nung araw, salitang nung araw, sa lugar lang namin, ilan yung bahay. Ang ilaw ay maaring mabibilang mo sa poste. Talakaran mo ay madilim.
Lahat ay gubat yung lugar namin. Ibig sabihin ng panahon yun ay maaaring sabihin natin ay mga gubat nun ay virgin forest pa. Ngayon, ang katulad ng bundok ay parang matanda na nababawasan ng buhok. Ano ko yan lang? May dante. So, ibig sabihin, kung nung una ay ang ganda ng kapaligiran, puro halaman, ngayon po ay madalang na ang halaman. Amen? Ibig sabihin, patuloy at patuloy ang pag-init ng panahon. Ang reklamo ng tao, sobrang init. Sino ba gagawa? Yung panahon na dumarating kagagawa ng tao. Ano ang tinatayo? Building, mga subdivision. Ang mga palayan, ginagawang subdivision. No? Bago magre-reklamo, walang pagkain. At ngayon, sa ibang lugar na naghihirap, lahat ng pagkain ay ginagawang artificial. At minabalita pa nga ako ng una pa na yun, ang tagal na noon. Pwedeng gawing pagkain din ng tao pagka walang mga kain. Ita-dry, gigilingin. Salip na ibaon sa lupa. Ita-dry na lang yan. Kasi darating panahon na mauubos ang pagkain. Tapos ang mga itong pagkain natin ng mga karne ay sabi dadatusan ng mga sakit. So ano mangyayari? Unti ang pagkain. At siguro kung napanood din yun, nung una napanood namin yung artificial na rice, hindi ko lang kung gano'ng katotoo yun. Yung artificial na rice. Sa YouTube yun nung una na balita. Sino gumagawa ng China? So, ibig sabihin, walang imposible sa taong gumagawa ng masama para lang makumpleto ang pagkain ng tao. At ngayon, ang pagkain lahat ay instant. Ang pag-inom ng kape, gagawin mo na, kape na. No, di ba? Pero nung araw, naranasan namin kung saan yung makahigop ng ng kape. At tulad ni Kuya Ariel, ng Batangas, ay kasarap ng kape. Ay bibiro mo ay pipitasin mo. Bago gagawin mo ay tutuyuin pa. Pagkatuyo ay yung babayuhin, ay ibibilag. Bago iyo pang isasangag. Parang pag nasangag ay saka palang gigilingin. At pag nagiling ay saka lang makakainom ng kape. Nung araw ay gano'n ang kape. No? Ang haba ng proseso. Ngayon ang tao lahat nagmamadali. No? Lahat ay busy. Nasa banal na kasulatan yun sa Revelation. Ang lahat ng tao ay magiging busy. Amen? Walang presidente. Busy. No? Walang mayor or vice mayor. Busy. So, baka lang natutulog. Okay, balikan natin. Amen? Nasa manatiling gising. Tapos ang sabi doon ay tayo ay mga Kristiyanong lagi nagbabantay sa sitwasyon ng panahon. Amen? Amen. At di ba pagka-umulan ang ngayon, nung araw pag umulan ay tama lang ang bagsak ng ulan. Pero pag ngayon umulan, yung bumuhos, halos ay miyang-miya ay baha na. Ibig sabihin, hindi na normal ang panahon. Amen? Amen. Ilan ito? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na. Manatiling makinig sa Panginoon. Romans chapter 10 verse 17. Basahin po natin. Romans 10:17. Amen. Okay. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Amen. So, ibig sabihin, kailangan natin ang pananampalataya. Sa bawat sitwasyon na nangyayari at nagaganap, pairalin natin ang pananampalataya. Na kung mayroong question tayo na nararanasan, sabi, bakit sobra ng init? Bakit sobra na ang ulan? Pag lumamig, sobrang lamig. Pag uminit, ay sobrang init. Ibig sabihin, ito ay nangyayari dahil malapit na ang huling panahon. Dito ay tinuturo ng Panginoon, ang sabi dito,
ay kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So, ibig sabihin, pag tayo nananampalataya at nakinig sa salita ng Diyos at nasabi na ito'y kagagawan na rin ng panahong matagal nang dapat bumalik ang Panginoon. Ibig sabihin, pinatatagal ng di pagkakakilala ng lahat ng tao. Sabi nga doon sa salita ng Panginoon, ipapahayag sa buong mundo ang mabuting balita saka darating ang wakas. Ibig sabihin, hindi natin na ipapahayag sa buong mundo. Hindi natin ipapahayag sa lahat ng tao ang salita ng Panginoon. Kaya nadidelay ang pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, maranasan natin yung matinding suffering. Pero sabi nga, kung hindi paikliin ng Panginoon, yung message na nakaraan ay walang matitira. Pero sabi nga dito, kailangan natin ang pananampalataya. Amen? Bunga ng pakikinig. So, importante ang makinig. At makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, sa lahat ng kabataang mating kahapon, ito ay datanin sa puso nyo na kailangan ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Gamitin tayo. Kayo nga ang susunod na henerasyon na maaring ang isa sa inyo o ilan sa inyo ay maging pastor na mangangaral dito sa unahan. Amen? Kasi yung torch pagdating ng panahon ay ipapasa namin sa inyo. Amen? Mayroong kailangan itayo ng mga leader. Kailangan itayo ng mga mangangaral. Amen? Malalaman niyo sa calling ng Panginoon sa inyong buhay. Pag yung bang hindi kayo masaya sa mga bagay na ginagawa ninyo, kundi laging pinapaalala ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita. Hindi mawawala yan. Amen? Hindi po ako makakatayo dito kung hindi ito po ay ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sa pamagitan ng salita niya. Hindi po ako, sabi nga, ay walang naghangad. No? Walang, sabi nga, nag-volunteer na ako ay maglilingkod. Kundi tatawagin kayo ng Panginoon. Sa di ninyo inaasahan. Maaring sa pagsunod, may trial na dumating sa inyo na ibig sabihin, ay makinig at gawin natin ang pangaral ng mabuting balita. Amen? So ano pa? Dito rin po, para mabuhay ang pananampalataya. Sa Santiago chapter 2 verse 17. Santiago chapter 2 verse 17. Ano si Allen Lim? Gayon din naman. Okay. And pakibasa niyo. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Okay. Okay, nabasa mo na. Opo. Okay. So, ibig sabihin, dito ay sinasabi ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? Basahin nga natin ulit. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, kailangan kung tayo nananampalataya sa Diyos, amen? Nananampalataya tayo sa Kanya, gamitan natin ang gawa. Ibig sabihin, ipakita natin ito sa ating buhay. Sinong maniniwala sa atin kung tayo nananampalataya sa Panginoon pero hindi makita sa ating buhay? Amen? Walang maniniwala. Kailangan makita yung ating pananampalataya sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen? So, ibig sabihin, ulitin ko yung ating binasa kanina, hindi kanya iiwan, hindi pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5, at ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon. Matthew 24 verse 13, nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan manatili tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Manatiling gising, sabi doon. Ibig sabihin, tayo ay laging mapagbantay sa sitwasyon o nagaganap sa kalagayan ng mundo. Amen? At mapapansin nyo sa kapaligiran at maging ang panahon. Iba na ang panahon ngayon, hindi katulad nung una. Amen? Nung panahon namin ni Kuya Dante, ibang panahon noon. Amen? At sabi dito nga, kailangan buhay ang ating pananampalataya. Doon po sa chapter 2, verse 17 ng
Santiago. At maging dito sa Hebrew chapter 11:1. Sabi nga, dito tayo tuturuan ng Panginoon yung pananampalataya. Sabi ko, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na asahan natin at naniniwala sa mga bagay na tinakita. Hebrew 11 verse 1. So tinuturuan tayo na tayo ay manampalataya sa Panginoon. Isipin natin yung pananampalataya. Tinuturuan tayo na tayo lagi magtiwala sa Panginoon. Kasi pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, makakaranas tayo, maaaring dumating sa atin ang problema. I-practice natin ang pananampalataya. Kasi maraming tao sumakit lang ang dulo ng daliri, tatakbo na sa hospital. No? May naramdaman lang sa tiyan, tatakbo na sa hospital. Nasaan ang pananampalataya? Pero kung kinakailangan, amen? Yung worst to worst, pwede naman magpa-advise tayo sa doktor. Pero ang Diyos pa rin ang ating paniniwalaan. Kasi, kung anin natin, pag tayo ay nagtiwala sa ganong sitwasyon na kaunting naramdaman lang, doktor agad, no? Faith muna, bago doktor. Kalimitan na nangyayari sa mga napunta sa hospital, magkonsulta sa doktor. Ang doktor ay kaya lang nakakapagsabi na ganito ang dapat mong gawin dahil sila ay nag-aral, pinag-aralan nila ang physical, pero mas higit ang Diyos na nakakaalam ng ating kalalagayan. Ibig sabihin, i-practice natin yung faith. Amen? Na magkaroon tayo ng pananampalataya kasi laki ng butil ng mustasa. At sabi daw ng Panginoon, utusan mo ang punong ito na pumunta sa dagat, ito ay tatalima. Ibig sabihin, kung tayo may pananampalataya sa ating pananalangin, naniniwala tayo sa kagalingan, sabi nga ng Panginoon, sa latay at sugat niya, tayo ay kanyang pinagaling. So, ibig sabihin, tuturuan tayo na tayo manampalataya. Amen? Amen. Pero pag ikaw may pagalinlangan, huwag mong na hindi gagawin. Amen? Ang mga bagay na iyong iniisip. Kasi kailangan dito ang isip. Amen? Tayo may pananalig kung nagtitiwala, tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. Ibig sabihin, iniisip pa lang natin, maniwala tayo na ito'y gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ito'y gagawin ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Amen? Sa verse 6, sabi ng Hebrew 11, verse 6, sabi dito, ang hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, pag hindi ka nananalig, hindi ka tutugunin ng Diyos sa iyong panalangin. Kailangan tayo naniniwalang may Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha sa atin, siya yung nakakalam kung ano ang buo nating pagkatao. Wala nang iba pa. Amen? Ang lahat po na nangyayari sa paligid at mga itinatayong establishment, negosyo pong lahat yan. Ito po ay negosyo ni Satanas. Sakit lang ng konti. Punta ka lang sa angkaw. Ikaw ay natatusan ng ganong kalaking halaga. Pero sa pananampalataya, prayer lang. Sunod sa Panginoon. At gawin din natin na maging matalino tayo sa pagkain. Amen? Huwag lang instant. Huwag tayong maano sa instant. Pwede mangyari instant din. No? Ang buhay. Amen? Okay na kumain ng hindi masarap. Kasi pag kumain ka ng masarap, ang dami mong diba? Pag kumain ka ng hindi masarap, tama lang ang iyong kakainin. Ano? Pagka sa bahay, nagluto ng laging masarap, ay lakas kumain. Kaya, tingin yung system na yun. Nakakapagluto ng masarap. Kasama yung natin. No? So, ibig sabihin, at pagka hindi masarap, ay sabi yan, ayoko na yung kumain, hindi masarap. Tinatanggi yan. So, ibig sabihin, balikan natin yung verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Amen? Kailangan ay tayo ay may pananalig. Amen? Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. So, ang katugtong noon, sapagkat sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Amen? Pero baka lapit lang ang Diyos ko. Yung pala natisod lang.
Na nagulat, Diyos ko, no? Na nagitla, no? Pero seryosong bagay ito. Yung salitang Diyos ko, panghawakan natin siya ay ating Diyos ng ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. At ang sabi pa niya, ang sabi pa doon, siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, ibig sabihin, balik ang yung salitang yung humahanap sa Kanya. Ano ang may ugnay natin doon? Ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Merong words na dapat natin sundin. Seek ye first God and obey yung kalooban ng Panginoon. Yung righteousness ng Diyos ay magawa natin. Amen? At makakamtan natin ang lahat ng ating minimiti. Sa kalusugan natin, amen? Pangkalusugan, pangangailangan, ang lahat ay ipoprovide ng Diyos. Amen? Nag-example ang Panginoon, ang ibon, hindi nagtatanim o nag-aaniman. Meron bang ibon na nagtanim? Meron bang ibon nag-ipon sa bangan? No? Pero lahat ay kumakain ang ibon. Pag namunga ang prutas, yung ba'y nagsasabing ibon na sa mayari, ako'y kakain ng prutas? Hindi. Basta lang siya kakain. So, ibig sabihin, kung ang ibon ay pinakakain ng Diyos, how much more, amen? Kayo, tayo, na anak ng Diyos, na hindi pa kainin. Amen? Amen. Diba? Hallelujah. Palakpak ulit sa Panginoon. So, ang kasunod naman ay ang bunga ng pananampalataya, bunga ng ating paniniwala, at bunga ng banal na espiritu. Kasi balikan natin yung word na ating ginagamit, John chapter 15, na sabi dito, ang mananatili sa akin ay mananatili ako sa kanya. Ang hindi hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatiling nakakabit sa puno. Ang kailangan dito ay bunga. Amen? Ibig sabihin, ang salitang sabi ng rito ng Panginoon, nanlinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, ang Word of God, salita ng Panginoon, ay nilinis na tayo. Nung tanggapin natin siya bilang Panginoon. Amen? So, kailangan ay bunga ng banal na espiritu. Anong bunga ng banal na espiritu? Galatians chapter 5, amen? 5, verse 22. Pakibasa natin. Amen. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Amen. Ito'y malinaw kung ang banal na Espiritu kumikilos sa atin. Naroon na yung love. Amen? Ibig sabihin, hindi ka sa atin na tayo magalit. Dahil kung tayo nasa ating banal na Espiritu, naroon yung love. No? Yung love na yon ay yung love na galing sa Panginoon. Meron namang love na sabi nga, kaya ka lang iniibig, mayroong bagay na minimithi sa'yo. Ang pag-ibig na sinasabi rito ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Siya yung hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang pag-ibig daw ng Panginoon, kung gano'n kataas ang langit sa lupa, gano'n ang pag-ibig. Kung gano'n daw kalayo ang silangan sa kaluran, gano'n ang pag-ibig ng Diyos. Pag ikay pumunta sa silangan, walang katapusan yung silangan dahil ang mundo ay bilog. Pag pumunta ka sa kaluran, ang mundo ay bilog, wala rin katapusan. Yun po yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Pero ang pag-ibig na ginagawa ng tao, kaya ka lang ibigin, may mga bagay na interesado sa iyo. Amen? Pero ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Ano man ang iyong ginagawa, naandyan siya para tayo ay laging unawain at patawarin. Amen? Amen. Yun po ay matatagpuan natin sa 1 John chapter 4 verse 8. Amen? Yung pag-ibig. 4:8. 1 John 4:8. Ang sabi po rito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, pag hindi ka umiibig, hindi ka kumikilala sa Panginoon.
Kaya ganon katindi ang kailangan malalim natin pangunawa sa lahat ng tao. Hindi man sila mananampalataya. Amen? Maging sa ating mananampalataya, i-practice natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Ipadama natin yung pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Na tayo walang karapatan. Amen? Na tayo ay humusga kahit kanino man. Maaring tayo ay may pagkukulang, maaring tayo may pagkakamali. Walang perpekto na tao. Malimang salitang perpekto. No? Yun lang. Salitang perpekto. Pangalan niya. Pangalan lang, pero ang buhay niya ay hindi perpekto. Amen? Yes. So, ano pa? Yung joy. Okay. Hindi ko nakuha pala yung the joy of the Lord is my strength. Nehemiah ba yun? The joy of the Lord is my strength. No? Okay, yun. Hindi ko na isulat dito yung about joy. Kagalakan. Kagalakan mula sa'yo. Kalakasan ko. Sa awit yun, awit, ano ba yan? So, ibig sabihin, nasa Panginoon ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kagalakan ng mundong ito ay pansamantala lang. Kaya lang tayo magiging magalak pagka mayroong party o yung gusto nating puntahan, gusto nating maranasan, pero after doon, wala nang lahat yun. Pero yung kagalakan mula sa Panginoon ay hindi nababago. Dahil yun ay nasa banal na Espiritu. The joy of the Lord is my strength. Nasa Holy Spirit. Amen? Ano pa? Anong kasunod doon? Yung peace. Kapayapaan. My peace I give unto you. Sino may alam ng kantang ko? That the world cannot be. Is the peace that the Lord cannot understand. Peace to know. Peace to give. My peace I give unto you. Yun po ay ang Panginoon lang ang nakapagbibigay ng kapayapaan. Amen? Amen. Wala nang iba pa. Kaya sabi kayo, manatili tayo sa Panginoon upang maranasan natin ang kapayapaan. Anong kasunod? Number 4, katiyagaan. Meron ba tayong pagtatiyaga? Amen. No? Kailangan tayo mahaba ang pagtatiyaga. Huwag tayong may inis. Amen? Huwag tayong mapapagod mag-antay ng pangako ng Panginoon. Kasi maaaring ang sabi ng Panginoon, wait lang. At nais ng Panginoon na ikaw ay handa sa pagpapala. Amen? Maaaring ko ibigay agad sa iyo ang pagpapala, maaaring mabago. Sabi nga, kung ang pera ay nakapagbago, amen, pwedeng baguhin ang buhay mo. Amen? So, ibig sabihin, tiyaga lang. Maganda. Ito po ay nasa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter. Kung may mauna kayo, 2 Peter Chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng Yes. pangakala ng ulan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama. Yes. So, ibig sabihin ng Panginoon, kailangan tayo ay nagtatiyaga. Amen. Yun po yung verse na nakaano sa katiyagaan. Amen. Yung kabutihan naman sa Tito Dante. No, Tito, chapter 3, verse 4. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan Amen. at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Tito chapter 3 verse 4, ang sabi doon ay, okay? Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin na tagapagligtas. Amen? Na iyong kabutihan ng Diyos. Ginawa niya para sa atin. Amen? Okay. Ano pa yung verse na Katapatan. Ito po ay nasa Panaghoy, chapter 3, verse 22. May kantang katapatan na yun.
katapatan. Okay. Panagoy. Kasunod po ito ng Jeremiah. Panagoy chapter 3, verse Verse ano po, chapter 3. Basahin natin. 3:25. No. 3:23. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, Amen. kanila ang kanyang katapatan. Yes. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Amen? Ang dakila ang kanyang katapatan. Di ba yung kanta yun, dakilang katapatan ng buti ng ating Panginoon. Tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang. Kaya niya'y patuloy malaan. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, ito ay ikukumpara natin yung katapatan ng Diyos, yung bukang liwayway. Ibig sabihin, pag-asa. No, pag nakita natin ang sikat ng araw, diyan sa silangan na napakaganda, na napakalaki, no? Kasi pag umaga kita natin yung mababa ang araw, ang laki niya. Ibig sabihin, maganda ang panahon sa buong maghapon. Amen? Ganun ang katapatan ng Diyos. Na lagi siyang sisikat. Tatago siya saglit at muling sisikat. Ang pag-asa ng tao ay lagi natin iasa sa Panginoon. Amen? Na hindi magbabago ang kanyang katapatan sa atin. Amen? Walang pag-uli sa Lord. Hallelujah. Okay. Ano pa yung ng Lord? Kahinahunan. Meron ba tayong mahinahon? Amen. Kailangan natin ito. Hindi yung pagka nagkaroon ng dumating yung problema ay rattle, no? Kailangan tayo ay mahinahon lang, no? Maging kalmado ang bawat sitwasyon. Hindi natin kailangan na tayo ay mamumroblema. Alalahanin agad natin ang Panginoon bago tayo mamumroblema at ang Diyos ang gagawa ng lahat. Ito po ay nasa 2 Timothy. Yung kahinahunan, 2 Timothy chapter 2 verse 25. Pakibasa. Ano po? Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 25. Chapter ano po? 2. 2:25. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapatan ng Diyos na sila'y tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen. Upang makilala nila ang katotohanan. Yes. Sabi dito, mahinahon niyang itinutuwid ang sumasalungat sa Kanya. Ganun po yung ating Panginoon, no? Mahinahon, hindi ang Diyos ay hindi ito terror, no? Sobra ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahinahon niyang itinutuwid ang sumasalungat. So, ibig sabihin, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na maligtas. Ganun ang ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. At ang sabi pa niya rito, mahinahon niyang tinutuwid ang sumasalungat sa Kanya, baka sakaling ganitong paraay, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan. Yun yung paraan. Totoo naman, no? Hindi kailangan terror, no? Kailangan yung love ang ating pairamin. Amen? Amen. Kasi unang-unang inibig tayo ng Diyos, no? Ang lahat ay nagkakamali. Kailangan unawain natin, no? Hindi pwedeng isabi nga ay akala natin tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay may kahinaan. Amen? Amen. Tayo pagka sa ganito, nagkakakilala, nagkakatipon. Amen. Pero pag nasa kanya-kanya na tayong lugar, hindi natin alam. Tayo pa ba ay mabuti pa rin sa harapan ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, kung dito man, saan man, ang Diyos ay nakatingin. Kung lagi tayong mahinahon, i-apply ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ano pa? Pagpipigil sa sarili. 1 Thessalonica, chapter 4. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 4.
Okay? Da- Sino mauna? Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Yun. Okay. Ang sabi doon, yung pagrespeto, amen, sa sa kanyang partner. 4 and 5, no? 4 and 5. Ay, 4 and 5 po. Chapter 4, verse 4 and 5. At hindi pagsunod lamang Yun. sa nasa laman tulad ng inaasal ng mga hentil sa mga nakikilala sa Diyos. Nakakilala sa Diyos. Amen. Ulitin natin yung word na yun, ha? Dapat maging banal, marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. Amen? Ibig sabihin, ang maganda ang layunin. Amen? Kaya lang, baka mamaya ay kaya lang pinakikita yung pagmamahal ng isang ay yung pala'y interesado lang sa iyo. No? Na hindi mo lang siya naipaghanda ng pagkain pag dumating, nalimutan na yung pag-ibig na pinag-usapan mo, no? O di kaya yung daliri ng paa, nayapakan yung ingron, no? Naglatin niya, no? Naglatin niya na ng salitang nang, no? At putakte. No? Alam niyo yung nang at putakte ang nabanggit, no? So, ibig sabihin ay may paggalang, ano? May paggalang. Hindi sa isang bagay lamang kaya mo siya lang minamahal. Amen? Ang ibig sabihin, pagpipigil sa sarili ay napakahalaga. Ito po ay bunga ng banal na espiritu. Isayin po natin, ang bunga ng banal na espiritu ay love, joy, peace, itinagal ko na kasunod, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, amen, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin natin, pag naalala natin na tayo ay, ang pangontrol natin ay lumalabas, ano, ay hindi natin makontrol. Ay, lalanin, ay, yung nga pala hindi kalooban ng Diyos at hindi ano ng banal na espiritu. Amen? Palakpak ulit sa Panginoon. Hallelujah. So, sabi rito, manatili tayo sa Panginoon sa lahat ng oras. Siya ay nananatili sa inyo. Lagi kaniyang sasamahan. Ito po ay Matthew 28 verse 20. Sabi, basahin natin yung tayo kasama natin ng Panginoon. Matthew 28 verse 20. Amen. At turuan sumunod sa lahat ng ipinaputos ko sa inyo. Amen. Tandaan ninyo ako namin kasama niyo hanggang sa katutusan ng sanlibutan. Amen. So, ibig sabihin, ano man ang ating ginagawa, kasama natin ang Diyos. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Palakpak po sa Lord. Hallelujah. At maging daw po mabuate. Ano kasunod na aking yan? At mapuspos tayo ng kanyang espiritu upang tayo ay maging mabunga sa pananampalataya. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasalamat. In Jesus' name, Amen.